Mga kapamilya niya ang mga detalye sa ikaduhang ratsada sa News Patrol. Atong balikan ang balita kabahin sa usa ka mananahi nga gipusil patay niadtong Biyernes. Para sa dugang detalye atong sayron ang pag-report ni Francis Magbanwa. Patay ang mananahi nga si Ricardo Tizon, 39 anyos, sa mismong adlaw natawan ni ini Sabado sa hapon, diyang gipusil kini sa duha ka wala mailing suspect sa barangay Tigato, Buhangin, Davao City. Sumala sa Buhangin Police, nakasakay sa motorsiklo ang duha ka suspect. Pauli naunta ang biktima gikan sa Julieville Subdivision, dihang gisundan sa mga suspect. Ikan daw silang balay, kinamang ko sa San Nicolas, ikan daw siya sa balay, nayang ito na amigo. Doon ako kabalo. Sumala sa pamilya ni Tizon, kaning napriso na kini tungod sa pagpayuhot og marijuana, apan dugay na kining niundang. Duha ka mga amigo ni Tizon ang ginapangita sa mga pulis, kinsa giingong kauban niini, dihang nahitabo ang pagpamusil. Wala man. Siya raman isa nila ka sa balay. Kaya magtungla siya siyang amigo good. 39 years old na today. Ginatino pa sa mga pulis ang motibo sa pagpatay. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Gilisda na ang hepe sa Traffic Management Center ni adtong Sabado. Gipulihan ni retired Police Superintendent Junicio Abude si Desiderio Cloribel. Dili una hingpit nga biyaan ni Cloribel si Abude kung dili mahanas sa iyang trabaho. Sumala ni Abude pagpahapsay og istriktong pagpatuman sa balaod trapiko ug pag-edukar sa mga driver ang iyang unahon. Apil sa disiplinahon ni Abude ang mga pedestrian. Seminaron sab ang mga badlungon nga traffic enforcer. Ang TMC na ay 350 ka mga personahe nga gipang-deploy sa 167 ka mga intersection sa syudad. Nako saya permi mag-advise ko, no. Dali naman ni siya matulungan kay sa commission officer, retired PNP officer. Kay balo ko sa Abude na very creative. Dugay ko ni sakop, pipila mi katuig, so ako siyang gi-recommend nga kung pwede lang siya ang maka-repress ako. Kaya his confidence, trust, and dedication to duty. Kaya niya ni. Doon na tayo 167 ka intersection na dapat naging tayo pulis. Dapat na tayo pulis kaya kaso nga wala ang traffic signal na ito nga na intersection na ito nga na traffic signal marang 67 lang siguro. So daghang patagkuhan ng mga intersection nga wala pay traffic. Dito na to gineploy atong mga personnel. Mga kapamilya, gidalitan og mini job fair og medical mission ni Congressman Carlo Nograles ang Maa Davao City atol kana sa ika-76 araw ng barangay. Ani ang report ni Francis Magbanwa. Perting lipaya sa mga residente sa barangay Maa, Davao City kay gidalitan sila og libreng tambal og medical check-up. Mao nga nagpasalamat ang residenteng si Josephine Aguana kay wala magamit ang iyang budget pangpalit og tambal para sa duha ka tuig nga anak nga magduha ka bulan nang nag-ubo og sipon. Si Josephine apil sa mga milinya para maka-avail og libreng tambal sa medical mission ni Congressman Carlo Nograles. Kasagaran sa milinya na ay dala nga mga bata. Salamat po kay naingunan ni kay makadakong tabang, makasave sa sweldos kung ba na kay gamay kay sweldo. Sa opisina ni Congressman Boy Nograles na naman tayo mga medical missions even that time. Tung naimo na kong congressman ato tong gipadayon. Apil sa medical mission ang mini job fair ug niadtong Sabado sa selebrasyon sa ika-76 araw ng Barangay Maa, 14 ka mga overseas ug 28 ka mga local employers ang miduyog sa selebrasyon. Matag bulan, duha ka higayong muhimo og medical mission si Nograles ug naapay job fair. Gidungagan nato karon nga gawas sa medical mission, doon na po'y component na mini jobs fair. Kay nakitan man gud nako nga sa pag medical mission nato daghan kayo ta mga kliyente na ginatiman. Pero sayang man gud ang oportunidad na makatabang punta sa atong mga constituents na makapangitag trabaho. Ginasiguro ni Nograles nga maapod-apod sa 54 ka mga barangay sa 1st District sa Davao City ang iyang medical mission o job fair. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Good news mga kapamilya, kay giablihan na niadtong Sabado ang Kasambahay-Kasambuhay Fair sa NCCC Mall, kuyog ang Department of Labor and Employment.
PhilHealth, Social Security System ug pag-ibig. Tumong niini nga magiyahan pa ang mga kasambahay sa pagkuha og mga requirements sa ilang mga benepisyo. Ang Kasambahay Fair magsilbing one-stop shop aron dili mahago og magastuhan ang mga kasambahay nga mamiliti pag-asikaso sa ilang mga membership o contribution. Nasay orientation aron mas masabtan pa sa mga kasambahay ang unod sa Kasambahay Bill. Usa ka bulan ang Kasambahay Fair nga naay libreng facial, gupit ug massage. Napay diskwento kung mapalit og cellphone. Here in Davao, the minimum wage now for our kasambahay or domestic workers are 2,000 pesos. And they are now they must have an SS. The social benefits are now included. The SSS, PhilHealth, pag-ibig. To provide protection for the kasambahay. So, in order to take part in the registration and assistance of the kasambahay in order to become members of the Social Security System. Ang naisip namin, paano kami makakontribute na implement ito is to make it easier for them and the employers as well. Kasi Og mga katong mga balitang naglangkob sa News Patrol. Mga kapamilya, daghang salamat. Gwapo kay nga tingog sa ato ang mga chikiting this morning kay nasray usa ka konsyerto nga gipangandaman ug para hisgutan nato ang mga pamilya makauban nato dinhi karon sa may buntag Mindanao si Sir Roselio Ebita ang proud parent sa isa sa mga bata dinhi and syempre si Zairine Ralios ang president sa Voices of the South Children's Choir. Good morning sa inyo ha. Good morning, Madam. Ayan, una-una ko si Sir Zairine. Sir Zairine, nabay gipangandaman ni mga bata karon. Yes, they are competing in Thailand sa July 20 to 29 and they are really practicing na for this international competition. At an early age, Sir, balita na ako, 9 to 16 years old ang ato ang mga kids nga appeal sa o mga choir members nato. Unsa ba ang ginahimo nila para pud pagpangandam sa mahimong kompetisyon? Yes, since summer they are practicing their pieces for the international competition and pagdating ngayong June, puspusan na talaga yung kanilang practice and almost every day na nga. Ayan. Sir Roselo, can you tell us, dahil usa ka concert nga gipangandaman ng ato ang mga kids? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We would like to inform our fellow Davaoeños and Mindanaoans as well that the Voices of the South Children's Choir are set to leave for Thailand this coming July 20 for the Pattaya International Choir Competition. So we are proud to say that these Davao-grown talents are the only Philippine representative for this competition. So sila ang magdala sa bandila sa Pilipinas. Pero naa sila yung concert kapag himod kining Voices of the Time. Karun July 13, Saturday. Can you tell us about that, sir? Yes, the title of the concert is Voices of Voices of Time. So this will be on the 13th of July. They have two shows. The matinee shows will be at 2 o'clock in the afternoon and the gala show will be at 6 o'clock in the evening. Okay. So Sir Cyril, part ni siya sa fundraising activity natin paghimon in preparation sa ilang pagbiyahe for Thailand. Yes, and para ma-expose din sila sa mga competitions and sa mga tao na hindi na sila mahiya. Pila ba kabok nga mga piyesa ang ilang kantahon during the concert, sir? They will be singing 6 pieces na kakantahin sa international competition. Ayan. Sir Rosalo, can you invite sa ato ang mga suki din sa mga Buntag Mindanao nga motutok sa ilang concert karon ng July 13?
Yeah, I am inviting once again our fellow Dabaweños this coming July 13 that the children will be having a concert sa Cap Mini Auditorium. So sana mapanood po ninyo. Ayan. Dagang salamat kay Cyril and kay Sir Rosal sa magbisita. At syempre po sa mga members atong Voices of the South Children's Choir. Pero karon mga kapamilya ato sa tutukan ang sayong pagtikaw-tikaw ni Claude Dina sa inyo ang mga balay. Claude, good morning! Good morning, Michelle. Dali na hinahinayin na natog tikaw-tikaw ang ato ang kapamilya din sa Barangay 11B. Ayan. Ayo. Ay, hello! Good morning! Ala, natakpan dyan ka na ako talong MBM. Ma'am, good morning. Ano yung pangalan ni mo? Si Emelita Dumas de ay. Ayan, Ma'am Emelita, nakita na mo ka ng ngape. At the same time, nagkaosin mo tinapay. Nagtanaw pa yung MBM. Ma'am Emelita, nga anong ganahan mo kamunta ng MBM every morning? Ganahan ko magtanaw mayong buntag Mindanao kay nagapukaw siya sa kuha og makakuha ko learn gikan sa UKB. Ayan. O, tungod ana, Ate Emelita, na ba kay anak? Naa. Nakay anak, tungod na may regalo para sa imong anak. Nakay gusto i-greet? Greet na akong pamilya na tulog pa. Actually, gipukaw gud na mo si Kuya. Hi, Kuya. Good morning. Ayan. Okay, thank you so much sa imo Ate Melita Tumas. Ayan, atangin niyo tomorrow ang ato ang sugod bahay diyan sa barangay 23-C sa Boulevard. Happy birthday lang kay Andrea Requizo ug daghang salamat sa mga Expressiosos pa, Kuzmas, Labor and Forma and Metro Lifestyle Fitness Center. Balik tayo sa studio. Maraming salamat, Claude. Og syempre, price of the week sa tama kapamilya. Tagnalang ninyo ang presyo sa atong premyo for this week. Makadaog usa ka blender ato mga kapamilya nga makatagna sa saktong presyo nining blender. Tama-tama na maghimo sila fruit shake karon na init ang panahon. Salamat na nakainit, di ba? Last week medyo ulan-ulan mga kapamilya. And syempre pasalamatan lang nato mga sponsors sa May Buntag Mindanao, kay Florence Alejandra Vacations, thank you very much. Dream Home Furnitures, Fernscape, thank you very much. And Mads sa Sutamatwan every day. Pink and Gold Blooms Facial Spa and kay Dr. Danny Stan, Hairs and Nails, Bodies and Faces, and Hair to Die for Salon. Thank you. Siyempre, dahil salamat sa Gaisano Grand City Mall og sa Hairs and Nails. Siyempre, dunay 3-day sale ang Gaisano Grand City Mall gikan July 19, 20 ug 21. Happy birthday sab sa atong kapamilya nga si Lovely Fernandez. Ug siyempre, congratulations sab sa atong kapamilyang si Rodrey Salas kay certified amahan na gyud siya. Ug siyempre, gipasalamatan niya si Dr. Regina Ingente, Dr. Lau, Dr. Ofelia ug tanang nurses sa delivery room sa Davao Doctors Hospital. And belated happy birthday sa amo ang cameraman na si Dencio Rego. Ayan. Mga kapamilya, unyatan niya ang mga dugang detalye ug mga balita sa TV Patrol Southern Mindanao ug mga news updates sa DXAD 1296. Until tomorrow, mga kapamilya, dili lang sa inyong paboritong programa matagbuntag sa Mayong Buntag Mindanao! Maayong